Sumainyo po ang Panginoon. So, pahayag na ngayon ay kapistahan na Jesus Nazareno. Piyesta ngayon sa Quiapo. Yan din sa isang sityo sa isla. Bahagi yun na binibigyan ng parangal si Jesus na Nazareno. So, pagkakataon na kung saan ay ipinamamanig sa atin ngayon ng Ebanghelyo at ganoon din naman noong unang pagbasa sa aklat ng Nabilang. Kasi nirefer ni San Juan yung pagkataas sa anak ng tao na katulad ng pagkataas ng ahas ni Moises sa ilang. So, kung babalikan natin yung aklat ng mga bilang, ay makita natin na kung saan ay sa kanilang paglalakbay mula Egypt hanggang lupang pangako ay inabot sila ng 40 years. 40 taon ng paglalakbay. So, yun yung kanilang karanasan. Well, sabi nga natin, it could pwede yung maging mas maiksi, no? Pero yun ang kanilang paglalakbay. Ang bahagi yun ng karanasan nila at gawa ng kanilang, sabi nga natin, pagiging reklamador. Kaya may mga ahas kasi reklamo sila ng reklamo, no? So, reklamo sila ng reklamo sa Diyos. Kasi, well, nasa ilang. No? Mahirap naman na ikaw ay nasa disyerto, no? Sa iyong paglalakbay. At ibig sabihin ng iyong paglalakbay ay umabot ng ganong kahabang taon bago makamit mo yung pangako, no? Na ibibigay sa iyo yung lupain na doon ka lalaya. No? So, bahagi yun. Kaya yung mga tao ay nagreklamo. Ito ang nangyari. No? Nagkaroon na kinagat sila ng mga ahas. Anong ginawa ng Diyos? Kasi lumapit sila. No? Sabi nila ay humihingi sila ng tawag sa Diyos. Kaya lumapit sila kay Moises. At yun yung pinagawa kay Moises. Na paggawa ng isang brazen serpent. So bahagi yun. Ibig sabihin ay tanso. Tanso pa tawag doon sa bronze. Tanso nga ba? Tawag doon? Sa bronze? So, wag ko kayo maniwala na bawal gumawa ng mga imahin. No? Yun ay masyado lang nilang binibigyan ng pansin at kalimitan sinasabi, di ba? Kayo, mga Katoliko kayo, kayo ay mga sumasamba sa Diyos. At bakit? May imahin kayo, no? Hindi nakalagay doon ay huwag kang gagawa. Hindi, no? May pagkakataon na nagpagawa ang Diyos ng imahin. Babalikan niyo yung unang pagbasa sa aklat ng Nabilang. No? At hindi lang ba sa ginagawa ng imahin? Ano yung imahin? Imahin ng ahas. Na nakalagay sa isang kahoy. Na nakalagay sa isang kahoy. At anong sabi doon? Ang sino mang tumingin doon ay hindi mamamatay. Kasi kinagat ng ahas. No? So, nung panahon naman yun, wala pa naman, kung tawagin natin ay gamot. No? Hindi pa naman nauso noon na ikaw ay bigyan ng gamot kapag kayo nakagat ng ahas. Kaya anong sabi? Yung mga nakagat ng ahas, sinapakarami.
Ano lang ang gagawin? Titingin laang doon sa ahas na nakalagay sa kahoy at gagaling. So yun yung Old Testament image. Bahagi yun ng pagkilos. At yung ipinahayag ngayon sa Ebanghelyo namin ni San Juan, yun ang tinutukoy ni San Juan. Ano yung ipinahayag na sa Ebanghelyo na gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan nakataas ng krus. Yan ang bahagi ko na kataas sa kahoy. So para lamang mas maigi na nakalagay sa krus. So, bagkakataon, hindi lamang mo yung krus, ngunit yung alin, yung nakalagay doon sa krus ang mahalaga. Ang anak ng tao na nagdulot ng kaligtasan sa sangkatauhan. At yun ang alin, yun ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po yung image ng Poong Nazareno ay alin? Si Jesus na dala-dala niya ang kanyang krus, yung kanyang paglalakbay upang magkaroon ng kaganapan yung ipinahayag ko sa atin sa banal na kasulatan. At ano yung pinakapanyayan na ipinahayag sa atin? Sabi na natin, makita natin na yung pagliligtas na sa atin ay alin ay sa pamagitan ng paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu. May kulang pa pala, yung ang Diyos na naging tao. Yun ang sinasabi rito. Sino makapupunta sa langit, ito yung galing sa langit. So si Jesus na galing sa langit. So siya ay pumunta dito sa daigdig na ito upang alin. Tayo ay tunay na magkaroon ng kadahilanan para tayo ay mapunta sa langit. Siya ay pumunta sa langit para tayo mga nasa, siya ay bumaba mula sa langit dito sa lupa para tayo mga tagalupa ay makarating sa langit. So bahanyaya na kung saan ay makita natin. Ano yung ibinibigay sa atin ngayon bilang bahagi ng ating pagninilay. Yung sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So, pagliligtas, hindi kapahamakan. Pagliligtas. At higit sa lahat, sabi nga natin, maraming klase ng pagliligtas. Maaring sa ating katatayuan, mailigtas tayo sa karamdaman. Maligtas tayo sa kahirapan. Maligtas tayo sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Maligtas tayo sa mga sakuna, sa matinding ulan, sa sunog. Ayun sa US, yung isang lugar doon na yun ay nasusunog. Mga mahigapan na mga nakatira. Pero wala silang lakas. Bakit? Sa lakas ng hangin. Malalayo ng bahay. Malalayo ng bahay. Sa tabi ng beach. Pero wala silang lakas. Bakit? Gawa ng kalikasan. Sa atin dito, minsan marami ang nasusunod kasi pagiging ng bahay. Ay doon sa US, kahit na napakalayo ng bahay, ay nadadala pa rin ng sunog. Maraming
maraming kaligtasan, no? Na pwede natin makita natin. Maligtas sa pagkakautang, no? Bahagi yun na kung saan ay makita rin natin. May mga pagkilos na kung saan ay sana po ay huwag tayo dumaan sa mga bagay na siyang gagapos sa atin. Ngunit higit sa lahat na magdudulot sa atin ng pagkalaya at pagliligtas. At higit sa lahat, ano yun? Yung kaligtasan mula sa kasalanan. Yun ang huwag natin kalimutan. At tutusin din naman, marami rin kasi mga pagpapahirap na dinaranas natin. Hindi lahat. Pero marami. Marami yung mga pagkakataon na kung saan ay kaya tayo naghihirap ay gawa ng kasalanan. Pero yun ang higit na dala na Jesus. Ang kaligtasan mula sa kasalanan. At yung inunawa yung magdulot sa atin natin na higit natin pakinabangan yung kasi yung na biyaya ng paghihirap, pagkamatay ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Katulad na ahas na ginaas, so tingnan natin si Jesus, ang Nazareno, na siyang magdudulot sa atin ng kaligtasan. Ang sana po, magpagabay ka sa atin, magpagabay sa atin. Sabi ko nga, kanina doon sa isla, doon sa isang sityo na nagdiriwang ng kabistahan ni Jesus Nazareno, ay bahagi rin yun, ay nagkahanda rin tayo sa kabistahan. So, sana makita natin yung ating pagdiriwang ng pesta ay isang pagpapasalamat. Hindi tayo magdiriwang ng pesta na iutang natin. Pagkatapos sisihin natin ang Panginoon, bakit tayo hubog sa utang? Kasi pinaganda namin, hindi yun. Pasasalamat kung ano yung dapat ninyong ipapasalamat. Yun yung makita natin. Kasi ano yun ang dulot ng Panginoon eh. Ayaw niya na alin. Tayo ay mapahamak. Ayaw na tayo mapahamak. Bahagi rin mo yun ng pagkakataon. Kaya kung tutusin din sa atin, isa rin problema natin kung bakit tayo napapahamak ay isa ho, pagamat very basic. We spend more than we earn. Gumagastos tayo ng higit sa ating mga kinikita. So, bahagi yun. Kaya, kumisan tayo ay nag-aranas. Kasi mas malaki yung gastos natin kaysa sa kinikita natin. Kaya, kumisan, nakikita natin na lubog tayo sa utang. Okay lang yun, kung kayo ay businessman, umutang kayo, magbabayad kayo. At isa pa rin yun, sana po magpasalamat kayo sa mga taong nagpapakutang sa inyo. Kasi ano yun eh, kayo inililigtas din doon. Inililigtas kayo doon kasi bakit? Kasi pwede namang hindi kayong pautangin. May tubo man o wala. Hindi ko tayo sumasangayon sa 5-6. Ano ba yung 5-6? 20%. 20% na tubo per month. Kaya bahagi yun. Pero sabi nga natin, yung sobrang papatubo. Pero yung sa bangko, may tubo yun. Pero yun ay legal. Pero yun naman yung makita natin kumisan. Tayo magpasalamat sapagkat may mga tao nagdudulot sa atin ng pagliligtas. At yun ang kumisan makakalungkot. Yung mga tao nagtiwala tayo sa atin na tayo ay pinangutang. Kasi
Ibig sabihin, tinutulungan tayo natin makaahon. Pero pagkatapos ng utangin natin, ay kuminsan hindi tayo nakapagbabayad. Kaya kuminsan ano nangyari sa atin? Lalo tayo lumulubo. Hindi tayo marunong magbayad eh. Hindi lang magbayad ng pera. Ngunit rin, magbayad ang tinatawag natin utang na loob. Bahagi yun eh. So, makita natin yung ating pananampalataya, isang pananampalataya nagliligtas. Pero kung inilulubog natin yung ating sarili, kahit na yung pagliligtas ng Diyos, walang magagawa. Kasi bakit? Tayo mismo ang ayaw magpaligtas. Huwag natin ilubog yung ating sarili. Kasi yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na magnanais na tayo ay magkamit ng kaligtasan. At higit sa lahat, hindi lang basta kaligtasan, kaligtasan walang katapusan. Yan ang dulot sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bahagi yun na makita namin sa ating pagkilos sa dibdib na ito. Naparito ang anak ng tao, hindi upang parusahan tayo. Hindi yun, kaya kung ating pagninilay-nilayan, kaya kung minsan tayo nagdurusa, hindi siya maggalit sa atin ng Diyos. Hindi yan katulad ng kapitbahay mo na gagawin ng lahat na ikaw ay mapasama kasi galit sa iyo. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay alin, gusto pang maligtas. Pero bakit ka na ibig sabihin kayo naiiwan sa impurnal? Hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Inilulubog mo ang sarili mo. Pero ang Diyos, maliwanag ko yun. Bahagi yun natin. Nais na makamit natin yung kaligtasan. Asan ako? Magamit natin yun. At yun na nga, magpasalamat tayo sa mga pagkakataon, tao, sitwasyon, mga lugar na tayo ay inililigtas ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Lalo na sa kapahamakan na ng pagkakasala.